hindi sa dami ng tubig na ilinagay mo sa crinkles kaya malambot mga idol. May technique talaga to siya kung bakit siya malambot. So kung gusto nyong malaman kung ano yun, panoorin nyo tong video hanggang matapos dahil yun ang isi-share ko sa inyo. Napaka-effective talaga, makita nyo naman yung finished product, napakalambot ng ating crinkles. So ayan mga idol, kung gusto nyo tong ganitong video, panoorin nyo na lang yung ating all procedure para malaman nyo kung ano yon. So yan, dito mayroon tayong 1 kilo na third class. Tapos maglalagay din tayo ng cocoa powder, 200 grams. Bale, pagsasama-samahin lang yan natin dito. Tapos maglalagay tayo ng classic na coffee stick, 2 piraso. Pero pwede pa kayo magdagdag dyan kung ang gusto nyo. So maglagay din tayo ng 700 grams ng asukal dahil wala akong brown sugar. Ang ginamit ko is wash sugar. So mas maganda ang brown sugar mga idol na gamitin na sa paggawa ng crinkles kasi maganda siya kasi parang itim na itim talaga yung crinkles mo. Pero may mga lalagay pa naman dyan para kahit wash sugar siya hindi maputla. So napaamoy-amoy nga ako dito kasi gusto ko ngayong amoy ng ating kape. So naglagay din ako ng 15 grams ng iodized salt, 2 teaspoon ng baking powder, 1/4 can ng oil, half can ng water. Bali yung sukat ng cup na yan ay 1 lata ng igtibap kaya ang binabanggit ko ay can. Tapos dinami-damihan ko na nga lang yung chocolate na food color kasi ang ginamit ko is wash sugar. So naglagay din ako ng 200 grams ng shortening. So yan mga idol, walang itlog ang masa na to. Bali para tipid tayo pero mas masarap din to. So ayan mga idol, masahin lang natin lahat yan sama-sama. So ang pagmasa nito para maging malambot yung ating crinkles mga idol. Sa pag-umpisa ng ganito, kung mapapansin nyo ay puro lang siya aangat nyo, wag nyong didiinan. Yan, paangat lang siya, paangat lang yung pagmasa, wag nyo siyang didiinan para hindi siya yung huhunit. So ano bang tawag doon? Kukunat. So kasi pag kumunat sa mga idol, yun ang nagiging dahilan para maging matigas ang ating crinkles. Yan, alalay lang ang pagmasa mga idol. So yan, wag nyo lang didiinan ng didiinan kasi lalo na pag umpisa mo palang minamasa, pag dinidiinan mo yun ang dinidiinan, magiging makunat ang ating mixture. Kaya nga ulitin ko yon ang nagiging dahilan para tumigas yung ating crinkles. So ganyan lang mga idol, alalay lang para maging parang fluffy siya. Yan. Pero pag buo na, yan, siyempre pwede yung diinan siya ng padahan-dahan lang. Yan, okay na yan mga idol, ganyan. So ganon dapat ang pagmasa ng crinkles na hindi siya matigas pag naluto. So yan, makikita nyo ganyan dapat ang kanyang magiging texture pagkatapos mong masahin. So ayan mga idol, napaka lambot niyan at napaka fluffy. So ayan, so hindi ko maiwasan dyan na amoy-amoyin yung ating masa. So sa pagbasto naman, pwedeng individual nyo na bilogin o pwede rin bastonin kagaya nitong ating gagawin mga idol. So ayan, tapos putulin lang natin. Bali yung putol ko dito mga idol ay nasa 35 or 40 grams. So yan, ang bintahan ko naman dito ay 5 piso. So kaya 35 grams kasi siyempre hindi naman natin maparehas yung laki niyan kasi pinuputol lang natin. So ayan, pagkatapos dito gagamit na ako ng tubig mga idol. Yan, sa bilog ko dito gagamit ako ng tubig. Pangkaraniwan talaga dito ay hindi gumagamit ng tubig. Dito kasi gamit ako para
isalang ko na agad. Kasi pag hindi ka gumamit ng tubig, kailangan mo na siyang i-rest or pahingahin pagkatapos mong bilogin ng mga ilang minuto bago mo lutuin para kakapit mabuti ang powder sugar. Dito kasi hindi na kailangan. Pagkatapos dito ay pwede mo nang lutuin agad. Sa katunayan, habang ginagawa ko to ay nagpainit na rin ako ng ating oven. So ang init ng ating oven ay nasa 200 Fahrenheit. So ayan, magdadagdag lang tayo dito lagi ng powder sugar pagkatapos ng ating ginagawa kasi sisip-sipin yan. So kailangan dadagdagan natin. So dito tapos na tayo. So nagdagdag ulit tayo ng ating powder sugar kasi basa nga ang ating crinkles, kaya nagdidikit-dikit, kaya kailangan pagtiyagaan natin hiwalayin pa isa-isa. So okay naman ang hindi mo na kailangan gamitan ng tubig, kaya nga lang nababagalan ako doon. Dito kasi pagkatapos ay pwede na siyang agad lutuin, doon kasi kailangan mo pa siyang pahingahin. So wala namang pagkakaiba doon, parehas lang din naman. Dito kasi makatipid ka lang ng konting oras. So ayan, magdagdag lang tayo uli bago natin isalansan sa ating molder mga idol, bago natin lutuin. So ayan mga idol, bali dito hiwa-hiwalay ko pa nga isa-isa. So ito yung ating molder or tray na gagamitin. Bali lalagyan lang natin yan siya ng 15 piraso bawat isang tray kasi alasa pa yan siya So ayan, diretso na yan sa oven. Tapos ito magkalipas ng 18 minutes naluto na ang ating crinkles. Palamigin muna natin yan mga idol. So habang pinapalamig ko ay close upan ko muna para makita nyo na maganda yung kanyang kinalabasan. So ito yung ating crinkles. Mga idol, luto na nga yung ating Choco Coffee crinkles. So ayan kanyang napakalambot, saka napakamoist yung kanyang loob. So yan, sana nagustuhan nyo mga idol. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan subscribe and share na din and like. So hanggang dito na lang mga idol. Thank you for watching. Bye bye.